napansin ko dun sa listahan, bagamat hindi ko naman kilala lahat yung mga dilawan, pero yung mga kilala na dilawan at yung mga pa-epal. Yung pansinin niyo yung epal ng epal ng epal ng epal ngayon na nakikisawsaw na dilawan nung pumutok yung patungkol kay Sarah na itong confidential funds. Nagsisawsawan 'tong mga dilawan. Okay? Ito yan yung sila yung mga vloggers, political analyst, di umano ng dilawan, nakakapagtaka, wala sa listahan. Doon na lang, sabi ko, tama si Yorme. Ang sabi niya, una pa lang nung eleksyon, hindi totoo yung pulahan, hindi totoo yung dilawan. Pulawan yung mga yan, magkakasama yan. Gumagawa lang ng kwento yan kasi parehas sila, hindi sila pwede mag-exist nang wala yung isa. Dahil siyempre, paano magiging pula yan kung wala yung dilaw? Ibig sabihin, sumisikat pagka may kakontrahan. Parang ang nangyari dito sa aking pagkakaunawa, parang yung rivalry. 'Di ba? Sa UAAP may Ateneo Lasal, sa NCAA may San Beda Letran, sa NBA merong Golden State LA Lakers, may Chicago Boston, may Lakers Boston, yan yung mga rivalry. So they coexist. Kailangan nilang isa't isa para pareha silang makinabang. Parang McDonald's, Jollibee. Sila yung kung asan yung isa, doon magtatayo yung isa, tayuan sila ng tayuan, pero pag tiningnan mo, parehas silang puno, parehas silang nakikinabang. At dahil sa ngayon nangyayari, ito ay lantarang ebidensya na talagang magkasama ang pula at dilaw. Oy, partner Randall, shout out sa'yo. Magkasama kasi wala eh. Yung bumabanat dati sa administrasyon, yung mainstream media dati na bumabanat sa administrasyon, yung mga vloggers na bumabanat sa administrasyon, wala sa listahan. Ang makikita mo ron, yung mga agresibo na bumabanat sa administrasyon. Pero meron din mga agresibong bumabanat sa administrasyon na dilawan. Pero wala dito sa listahan. Hindi ba kayo nagtataka? Ibig sabihin nun, baka drama lang, ek-ek lang. Pero sila, alam nila, magkakakampi sila. Pareha silang nakikinabang. Sino ba nakaupo ngayon? Matanong ko kayo, ang nakaupo ba talaga ngayon ay pula or dilaw? Sige nga, napaka-imposible naman. Kayo yung magkatunggali, pero yung nilabas na listahan, wala mga dilawan. Wala yung mga dilawang tae. Pasensya na po sa word pero meron talaga milagro dito. Meron talagang gapangang nangyayari. At kayo mismo, sa sarili ninyong dila, nahuli yung isda. Binuking nyo sarili ninyo. Pati mainstream, wala dyan eh. Dati, di ba? Ang tatapang ng Rappler, sila Maria Ressa, nako, ABS, bira ng bira. Sa presidente ngayon, wala. Tahimik. Puri pa ng puri. Pangalawa, sa na-observe ko, dahil may listahan, ibig sabihin, meron silang minamarkahan na tao. Meron silang minamarkahan na mga individual, meron silang minamarkahan na mga vloggers. Ibig sabihin, merong nakaabang, meron silang mga intel na minamarkahan kung sino-sino to. Ito kaming mga nasa listahan, markado. Alam nila yun. Kaya ingat lang, ingat. At syempre, maraming salamat, Aurea Haway, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Aurea Haway. Ibig sabihin, kung mayroong markado, ramdam nila, di ba? Kasi kung kami ay puwing lang, baliwala, di ba? Anong gagawin mo sa puwing? Hipan mo lang yan, wala na yan. Maghilamos ka lang, wala na yan. Kung baliwala yung mga yan, walang listahan. So it follows. Kung minarkahan nila itong mga vloggers na to, ibig sabihin, ramdam nila, nasasaktan nila. And for me, that is a good sign. Bakit, Coach Oli? Yung mga nasa listahan dyan, doblehin nyo. Triplehin nyo pa. Araw-arawin nyo na. Bakit? Ibig sabihin, yung target natin tinamaan sa pool. Sa pool sa banga, bullseye. Keep up the good work sa mga kasamahan natin na nasa listahan at doon sa mga wala sa listahan. Pasalamat kayo at wala kayong death threat, pero pasalamat din. Nagpapasalamat din ako doon sa mga wala sa listahan. Alam ko mas marami pang wala sa listahan na ginagawa ang kanilang totoo na paglilingkod sa taong bayan. So, let's continue yung kung ano man ang ating ginagawa. Except yung mga dilawan.
Kaya kayo wala sa listahan kasi kakamping kayo talaga. Kakampi kayo. Kaya kayo wala sa listahan. Hindi katulad nung iba, kaya lang wala sa listahan kasi baka nakaligtaan, ha? Or siguro kinulang na yung kanilang tinta or tanga-tanga lang talaga kaya hindi nailista. But tuloy lang, tuloy. At doon sa mga kababayan natin na lumalaban kontra tambaluslos, tuloy lang din po. Ramdam nila kayo. Tandaan niyo po kahit andi dito kaming vloggers, kahit pagsamasamahin kami, iilan lang kami. Doon nasa listahan 40 lang. Pagpalagay mo meron pang hindi na ilistang mga 20, 60 lang 'yan. At the maximum baka 100 lang yung vloggers na talagang isinisiwalat yung mga kalokohan ng mga tambaluslos. Iilan lang kami. Kayo po ang talagang hero dito. Ipagpatuloy po ninyo ang pagmamatiyag, ipagpatuloy, wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kayong mga manunood, kayong mga viewers, kayong mga kasama namin. Dahil ang bulto po nasa sa inyo. Kami lang yung nagre-represent. Kami lang yung madaldal. Kami lang yung maingay. Kami lang yung labas ng labas. Pero karamihan, kayo yun. Kaya ibig sabihin, ramdam, pasok sa banga, bullseye, tuloy ang laban. Fist bump naman, fist bump. Ramdam, sabi ko sa inyo eh. Ano sabi ko sa inyo? A year ago, pagkatapos ng eleksyon, beware of DDS. Yung tunay na DDS hindi yung DDS na nabulag ng views. Hindi yung DDS na nabulag ng ensimada. O di ngayon, tingnan. Yan yung pangatlo kong gustong bigyan ng komentaryo. Buhay ang DDS. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng mga dilawang bulagers. Yung mga bulagers na yan, yung mga bulag na dilawan na yan, na sinasabi lagi nila na laos na si PRRD, tapos na ang DDS, wala na yung kwenta. I'm sorry po. Kung walang kwenta ang DDS, walang listahan at marami dyan DDS. Di ba? Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sinungaling, DDS o dilaw? Ay, sige. Baka magka-eleksyon eh. Hindi. Ito, walang anuhan lang Alisin natin yung pula. Halimbawa na lang, para one-on-one, DDS, dilaw. Alisin natin pula. Sa palagay ninyo, sino mananalo sa eleksyon? Marami, mga DDS o dilaw? So, kung ikaw ay dilaw na political analyst at vloggers na patuloy mong sinasabi, tapos na ang era ng mga Duterte, shut your mouth. Hindi ko lubos maisip paano ka tinawag na political analyst, mali ang pag-analyze mo. Kayo yung laos, hindi nyo matanggap. Paano maling-mali yung pag-analyze mo, Brad? Mali. Maling-mali. Para ka lang ang pag-analyze mo, Brad, ito sasabihin ko sa'yo, para lang pag-analyze ni Ben Barubal. Magkaiba lang kayo ng kampo. Siya nasa pula, ikaw nasa dilaw. Huwag mo sabihin mas intellectual ka kasi may pa-English ka at marami kang nai-interview. Wala po yun doon. Parehas lang kayong hindi sa pool ang pag-a-analyze. Bakit? Wala sa katotohanan. Paano tapos na si Duterte? Ramdam na ramdam nga. Okay? At huling komentaryo ko patungkol dyan sa listahan na yan, huwag naman sana tayo mapunta sa sakitan. Don't forget, this is still a democratic country. Naniniwala ako kay Tatay Digong nung sinabi niya, ang demokrasya ay maingay. Huwag niyo po kaming pigilan. Instead na nakafocus kayo para pigilan ang mga vloggers na kumukontra sa inyo, i-focus ninyo ang inyong trabaho kung paano mai-improve ang Pilipinas. Paano bababa ang presyo ng bilihin? Paano makakapag-create ng maraming trabaho? Paano maaalis ang droga sa kalsada? Paano maaalis ang mababawasan significantly ang crime rate? Paano hindi magkakaroon ng mga aberya diyan sa airport? Paano natin papatunayan na concern tayo sa Pilipinas? Hindi lang diyan sa banggaan ng barko, pagkus pa din na rin sa usaping pogo. Yun po ang fokusan ninyo. Huwag yung pag-eliminate ng mga vloggers. Kasi you eliminate one of them, I will assure you, mas lalong mag-iinit ang DDS. Kung sasaktan ng isa sa kanila, siguradong lalong remember what happened to Ninoy. Ito, this is not to disrespect them. Pero wala naman talagang nagawang mabuti para sa akin itong dilawan na ito. Wala. Kinuha nila yung power
sa dating kay Ferdinand Marcos Sr., pero mas lalo namang bumagsak ang ating ekonomiya nung kinuha nila. Real talk lang po, 'di ba? Wala rin silang pakinabang, same, same. Actually, mas bumagsak pa nga, eh. Pero ano naging mitya? Ninoy Aquino. Nagalit ang taong bayan because of that. Pero sa tutuusin, yung pinalit wala ding kwenta. So, wag po tayong mauwi sa sakitan kasi magba-backfire 'yan. Gaya ng ginawa ninyo kay Sarah. Instead na si Sarah ay ngayon ay nananahimik, wala na, everybody happy kayo diyan, pati ngayon MOOE nyo sinisilip. Pahinga lang ngayon kasi holiday. Pero pagdating sa November 2, balik na naman ang atake, and I'm sure hihingin ulit ni PRRD, ni Tatay Digong, ang audit, audit, audit. So, if I were you, Romualdez, mag-isip ka na ng ibang paraan paano mo sasagutin yung mga binabato ni Tatay Digong, ni SAS na audit. Kasi hindi na uubra yung magtatago ka sa pantalon ng kapwa mo congressman. Break lang ngayon. But the attack will continue on November 2. So sumagot ka ng maayos, tanggapin mo hamon ni Tatay Digong, dalawa kayo bukasan. Imano-imano, walang taguan. Walang taguan sa kapwa kongreso, congressman. Magpakalalaki kayo parehas.